Nahuli ang isang grupo ng mga umano'y manggagancho na nagpakilalang mga taga Bureau of Customs. Ang kanilang nabiktima umano'y isang negosyante. 1 milyong piso raw ang natangay sa kanya. Nakatutok si JP Soriano, eksklusibo. October 9 daw nang tumawag kay Roy ang nagpakilalang dating katrabaho ng kanyang ina sa Bureau of Customs na si Danny Gomez na isa umanong deputy collector. Nag-aalok daw si Danny ng mga isusubasta ng electronic items gaya ng laptop at cellphone sa murang halaga. Kinumpirma naman daw ng ina ni Roy na nasa Amerika na may kakilala nga itong Danny Gomez. Normal transaction talaga, chinek niya muna and everything. Magaling eh. Sabi ko, bibili ako ng isa nito kasi you have to buy it in pairs eh. Tinawagan ko tuloy yung pinsan ko, kapatid ko, at yung ibang kaibigan ko, tinanong ko kung gusto nilang bumili ng ganito, mura lang. All in all, yung order ko nag-amount to 1,005,000 pesos. Nagkasundo daw silang makita sa convenience store sa tapat ng customs na naiya para doon magbayaran. Pagdating sa meeting place, tumawag raw si Danny. Ang tauhan na lang daw niyang si Ray Cruz ang haharap at kukuha ng pera. Sa CCTV ng convenience store, makikita ang pagpasok ni Roy at ni Ray. Mapapansin na tila may kinakawayan pa si Ray. Maya-maya, lumabas na sila ng convenience store. Sa puntong ito, tumawag ulit si Danny kay Roy. Inihahanda na raw ang mga in-order, kaya ibigay na raw ang bayad kay Ray. Tumawag pa raw ang nagpakilalang boss ni Danny na nagpakilalang George Acosta para kumpirmahin ang mga order niya. Kaya iniabot na ni Roy ang pera kay Ray. Hinatid pa raw niya si Ray sa harapan ng customs gate at pumasok sa loob ng compound. Maya-maya tumawag daw ulit si Danny. Bigyan lang daw sila ng 10 minuto para ayusin ang orders. Pero after nun, tumawag na ako. Pagtawag ko, patay yung phone. Doon na ako medyo kinabahan. Pagtawag ko ng number yung collector na si George Acosta, patay din yung phone. Pumasok na ako sa security. Sabi ko, bossing, hinahanap ko ng taon to. Pagpakita ko ng ID, sabi sa akin, nako. So pag nako niya, sabi niya, sir, meron din kami ganyang kasing ID. Oh. Pinakita niya sa akin. Ibang picture with the same name. huli na nang malaman ni Roy na nabiktima siya ng notorious na grupo ng mga swindler. Ang kanilang modus. Through email, through internet, cellphone, tatawag sa'yo and then they're going to offer iPhone, iPad at a cheaper price. Papakilala sila na sila deputy collector for customs. Hintayin mo ko dyan and then kukunin ko lang, babayaran ko and then wala na. Nagsumbong sa Customs Police at sa PNP Aviation Security Group si Roy. Doon niya natuklasan na may mga dati ng kaso na pala ang mga sospek. May nakita ring lumang ID at titrato ni alias Ray Cruz sa PNP na positibong kinilala ni Roy. Si Danny Gomez may dati na ring kaso at nagawa na nga ng composite artist sketch. Ayon pa sa Bureau of Customs, wala silang empleyadong Danny Gomez, Ray Cruz at George Acosta. Hindi rin daw sila nagpapa-auction ng mga gadgets. Patuloy ang paghahanap sa mga sospek na meron na palang outstanding warrants of arrest. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, tulungan po natin ang mga otoridad na lutasin ang krimen. Kung nahuli nyo ang mahalagang balita sa inyong lugar, ipadala ninyo sa U-Scoop. Paalala lamang mga kapuso, yun lamang ang mga pagmay-ari ninyong mga video o litrato ang inyong ipadala sa amin.